Pagkatapos kumain, aayusin naman natin yung lamesa. So yung ginagawa ko ngayon ay pinagsasama ko yung mga tira-tira tulad ng kanin at mga buto-buto sa isang plato. Pagkatapos ko ilagay ang tira-tira sa pakainan ng aso, nais ko naman ang salansan ng mga plato para mailagay na ito sa lababo. Ipinailalim ko ang mga malalaking plato at sa ibabaw naman ang mga tasa. Dinala ko na ang mga ito sa lababo. Bago tayo maghugas ay pupunasan muna natin ang lamesa. Para na rin ito makaiwas sa mga langaw. Kinusot ko ng maigi ang basahan upang ipanglinis ito ng lamesa. Sa unang punas ng lamesa ay kinuha ko yung muna ang mga mumo. Ito yung mga hulog na kanin o ulam sa lamesa. Pagkatapos ay nilaban ko ulit yung basahan para sa pangalawang punas. Pagkatapos magpunas ay inanlawan ko na yung mga tasa, plato at mga kutsara at tinidor. Naglagay ako ng dishwashing sa isang maliit na lalagyan kung saan iyon ang gagamitin ko para panghugas ng mga kasangkapan. Inuna ko muna ang mga baso, sunod ang mga kutsara at tinidor, at huli ang mga plato. Pagkatapos magsabon ng mga kasangkapan, katulad kanina ay una ko munang inanlawan ang mga baso, sunod ang mga kutsara at tinidor, at huli ang mga plato. Pagkatapos anlawan ng mga baso, nilagay ko na ito sa tauban kung saan tutulo ang mga tubig at ang mga ito ay matutuyo. Ganoon rin ang ginawa ko sa mga plato. Isinalansan ko ito ng maayos sa tauban.
ang pinakahuli nating huhugasan ay ang kawali. Sa inyong makikita, ang kawaling ito ay may mantika dahil ginamit ito sa pagpiprito. Ang una kong ginawa ay tinapon ko muna ang mantika doon sa butas ng lababo at hinugasan ko ang kawali gamit ng dishwashing at Scotch Brite upang matanggal ang mga ibang nakadikit sa kawali. Pagkatapos noon ay binanlawan ko ito at sa pangalawang pagsasabon ko ay ginamitan ko na ito ng sponge. Nilawan ko ito ng mabuti at siniguradong wala ng mantika ang nakadikit dito. Sa pangalawang kawali naman ay sa unang sabon ay ginamitan ko ito ng steel wool at dishwashing. Dahil mukhang antitigas ng mga nakadikit dito at tulad kanina inalawan ko ito at sa pangalawang sabon ay ginamitan ko na ito ng sponge. Pagkatapos noon ay inayos ko na sa tauban ng mga kawali at kumuha ako ng Scotch Brite para ipanglinis sa lababo. Yung ginamit ko na Scotch Brite kanina ay magkaiba sa gagamitin ko sa panglinis ng lababo. Pagkatapos noon ay inanlawan ko na ang lababo at nilaban ng basahan upang pangpunas doon sa paligid ng lababo. Ito ang huling step na aking gagawin. Ito ang pangalawang pagpupunas sa paligid ng lababo. Ginagamit ko itong basahan na ito pang tuyo sa paligid ng lababo dahil sinisip-sip nito ang mga tubig. Ito na po ang katapusan ng aking video para sa performance task. Salamat po sa panonood!